2 buwan nang nakalipas at patuloy ako sa pag-ensayo sa taekwondo. Brown belt na ang meron ako ngayon. Kahit pa paano, nag-improve na ako. Mas kaya ko ng bali ng buto ni Bansot. Joke. Konti na lang at maaabot ko ng black belt at doon na ako aamin sa kanya. Pagbaba ko ng sala, nakita ko naman si Kuya Enzo na tutok sa phone niya. Mukha siyang galit at panay-pindot pa sa phone niya. Pagkaaway siguro sila ni Ate Caitlyn. Papasok na po ako. Hindi niya na ako pinansin. At nakafocus pa din siya sa pag-type din sa phone niya. Calvin. Bakit? May tanong lang ako. Ano? Anong gusto mo sa isang babae? Ano daw? Bingi ka ba? Sabi ko, anong gusto mo sa babae? Alam ko. Bakit mo natanong? Bakit? Bawal na ba magtanong? Tangi. Nakapanibago lang na yan yung tanong mo sa akin. Oo nga pala. Never akong nakipag-usap about sa ganito kaya siguro nanibago siya. Gusto mo ba talaga si Ate Sam? Saan mo naman nakuha yan? Huwag ka nang tumanggi. Halata naman na gusto mo siya. Di naman. Hindi naman? So, gusto mo nga siya? Oo. May gusto ko sa kanya. Bakit? So, siya yung tipo mo na babae? Teka nga. Bakit ba ganyan mga tanungan mo sa akin? Sagutin mo na lang kasi Bansot. Oo. Anong nakita mo sa kanya at nagustuhan mo siya? Ano ba yung tanong na yan? Para ka namang ewan? Aminin mo na kasi. Kasi maganda siya. Yun na yun? Dahil lang ba sa maganda siya? So, pangit ako. Nakaka-offend na. Dahil lang dun? Tsaka napakasimple lang niya. Babaeng kumilos. Yun yung mga tipo ko. Bakit? Hindi ba ako babae kumilos? Sa bagay, binabalibag ko nga pala siya. Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Ako tong laging nasa tabi mo pero kung ituring mo, parang tropa mo lang na lalaki. Yan yung mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya. Kahit na masakit sa akin, naglakas loob akong tanungin siya about dun. Kahit na alam kong gusto niya si Ate Samara. Sa bagay, kung ako din maging lalaki, magugustuhan ko din si Ate Sam eh. Lo, huwag ka na umepal. Ako lang pwede magkagusto dun. Okay. Eh di sa'yo na, wala namang umaagaw. Naabutan ko ulit si Kuya sa sala at nanonood ng TV. Dito ka na muna, may pupuntahan lang ako. Lagi naman siyang umaalis eh. Pero kahit na ganoon, inaantay niya pa akong makauwi ng bahay bago siya umalis. Pansin ko kay Kuya Enzo na nakasimangot siya. Nag-away kaya sila ni Ate Caitlyn? Isang oras ang lumipas. May narinig akong nagdatingan at narinig ko, puro lalaki. Nagtatawanan silang pumasok ng bahay. Mga kaibigan ata ni Kuya. Hanip, huwag niyo sabihin mag-overnight sila dito. Nandito ako ngayon sa kusina at naghuhugas ng plato nang dumating sila. Tingin ko mga nasa 5 sila, hindi ko naman sila tinitignan at hinayaan sila na nag-uusap lang doon. Naririnig kong mga pinag-uusapan nila at tawanan. Ano boy, tuloy ba tayo bukas? Hindi ko lang alam. Bakit hindi? Wala ako sa mood. Himala, ikaw wala ka sa mood? Ikaw pa ba yan? May gumugulo kasi sa akin eh. Hindi ko alam kung sino. Sino na naman? Hindi ko nga alam. Bigla na nagte-text sa akin tapos kung ano-ano sinasabi. Ano daw sabi? Gusto daw makausap. Bila ko na nga yung number niya pero gumagawa pa din siya ng bagong number para makontak ako eh. Nako boy, baka yung nabuntis mo na yan. Siya ulo. Wala talaga yung kwentang kausap. Biro lang. Ano pa ba yung sinasabi niya sa'yo? Basta, alam mo yun, parang kilalang kilala niya na ako. Pasimple lang akong nakikinig sa kanila. Tapos na ako sa ginagawa ko pero nagkukunwari na lang ako. Chismis na mismo ang lumalapit sa akin. Hanggang doon lang yun at tumakit na rin ako sa kwarto. Hindi pumasok si Ate Sam. Bakit kaya?
Aba, ewan. Hindi siya sumasagot sa tawag at text ko. Wow, may number na pala siya ngayon ni Ate Sam. Speed ha? Taan natin sa bahay nila. Hindi nga natin alam, di ba? Eh di magtanong. Da. Sige, after class natin. Teka, samahan mo muna, may bibili lang ako. Sinamahan ko siyang bumili ng prutas at kung ano-ano. Alam ko kung saan niya ibibigay yun. Kay Ate Sam. Grabe effort ah. Binilhan mo pa talaga niyan. Siyempre, yung iba dyan sa parents niya. Para dagdag points. Hindi ko na lang siya hinibo at umalis na kami. Kailan ko kaya mararanasan yun, no? Yung may magbibigay sa akin ng pagkain tuwing may sakit ako. Ako kasi, pag may sakit ako, aasarin pa ako niya ni Bansot. Kesyo, ganito ganyan. Kaya daw ako nagkasakit kasi pinipilayan ko siya. Hindi nga ako niyang binibisita tuwing magkakasakit ako eh. Nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay nila Ate Sam kung saan ang bahay nila at may nagturo din naman agad sa amin kung saan yun. Nang makarating kami, walang lumabas sa bahay nila at mukhang wala siya dun. Nasaan naman yun? Nakita kong nalungkot si Calvin. Sino bang hindi? Ikaw ba naman bilhan ng maraming pagkain tapos wala siyang maaabutan? Paano yan? Paano mauubos yan? Ayos. Papamigay ko na lang. Kanino? Eh di sa mga bata. Kanina pa ba? Lo, mag-expect pa naman ako na sa akin niya ibibigay. Sabi ko nga. Tara, pamigay na natin.